Nakaupo sa upuan sa pangunahing bulwagan, nagpatuloy siya na dapat nilang isantabi ang bagay tungkol sa pamilya ng Guanmo, sa ngayon, at ang agarang gawain sa kamay ay lutisin ang isyu sa Ancient Sun Sect. Nang marinig ito, halos lahat ng mga disipulo sa sekta ay nasabik, lalo na si Ling Han, na nagmamadaling nagsalita muna, nagtatanong kung ano ang mga utos ng sect leaders, at kung paano sila dapat magtanggol. Nang marinig ang tanong na ito, buong pagmamalaki na sumagot si Junking na ang pagtatanggol ay hindi kailangan at nagtanong kung kailan kailangan ng kanilang sect leader na magtanggol. Walang kailangang katakutan, haharapin nila sila ng direkta. Agad na tumugon si Ling Han sa pamamagitan ng pagmumungkahi na buksan nila ang mga tarangkahan at maglunsad ng isang surprise attack. Idinagdag din ni Lu Yuan na sa lakas ng sect leaders, at Tiger King, hindi ito dapat maging problema. May sumigaw sa pagsang-ayon. Nang marinig ito, nagtanong ang Tiger King, nang nalilito kung kailan ito sinabi na gusto nitong sumali sa atake. Sumimangot si Ling Han at sumagot na ito ay tungkol sa malaking larawan at kung paano niya ito hindi maaaring balewalain. Ngunit ang Tiger King ay walang pakialam sa isyong ito. Commandant siya at sinabi na siya ang Guardian Spirit Beast ng sekta. Ang sect leader mismo ang nagsabi nito. Narinig ng lahat. Ang pag-atake sa mga tagalabas ay hindi saklaw ng mga tungkulin ng isang Guardian Spirit Beast, at kailangan nilang magbayad ng dagdag. Habang sinasabi ito, biglang humakbang si Dong Cheng, tinapik ang kanyang ulo, at sinabi na may ngiti na kung gusto niyang manatili sa bahay, maaari siyang manatili sa bahay at maging isang watchdog. Ang Tiger King, na tinatrato na parang isang aso, ay galit na sinumpa siya. Idinagdag ni Dong Cheng na ang may pagkasindik na kailangan niyang paalalahanan ito na pumirma ito ng isang Guardian Spirit Beast contract sa kanya at kapag wala siya rito, kailangan nitong protektahan ng maayos ang sekta o hindi siya patatawarin ng langit at lupa. Nang marinig ito, casual na kinamot ng Tiger King, ang kanyang ilong at sumagot na mas naintindihan niya ito kaysa sa kanya at sinabi sa kanya na magpatuloy. Pagkatapos ay wala nang sinabi si Dong Cheng at direkta siyang lumipad sa hangin. Sa pagtingin sa kanya, ilang disipulo ang may paghanga na sumigaw na ang sect leader ay tunay na isang Diyos, hinahamon ang Sun Sect ng mag-isa ng walang anumang pagtatago. Nang marinig ito, mapanuksong nagtanong ang Tiger King kung simula ng kailan sila nagkaroon ng ganoong makapangyarihang sect leader. Pagkatapos sabihin ito, direkta siyang umupo sa upuan ng sect leader, kinakain ng isang chicken leg, habang nagrereklamo na ang Diyos ay isang kasinungalingan at nagtanong kung talagang iniisip nila na ang mga malalaking sekta na iyon ay sinira niya. Kung wala siya, wala siya. Sa sandaling ang mga salitang ito ay lumabas sa kanyang bibig, ang lahat ay natulala. May sumigaw, ano ang ibig niyang sabihin? Maging si Ling Han ay galit na sinaway na ang sect leader ay isang bayani at hindi para sa isang little tiger, na tingnan siya ng mababa. Sumimangot ang Tiger King, at sumagot na hindi pa rin niya sila pinaniniwalaan. Sa sandaling ito, biglang humakbang si Xinwang at bamulong sa tainga ni Ling Han na narinig niya nang ang mga sekta na iyon ay nawasak. Isang anino ng isang Tiger Demon, ang lumipad. Idinagdag din ng isang disipulo na maraming malayang nag-aaral sa malapit ang nagdusa ng internal injuries, mula sa residual aura, ng Tiger Demon. Nang marinig ang mga salitang ito, nagsimulang manghina ang pananampalataya ni Ling Han. Ibinaling niya ang kanyang ulo at nagtaka kung totoo ba iyon. Pagkatapos ay tumingin siya kay Tiger King, muli, ngunit itinataas lamang nito ang kanyang ulo na may isang mapanuksong ekspresyon. Sa puntong ito, nagmamadaling sinabi ni Ling Han na ang Little Tiger ay ang Sect Guardian Spirit Beast. At ngayon na nasa panganib ang sect leader, paano siya tatayo lang at walang gagawin? Sa wakas ay nagsalita ang Tiger King, ngunit gumawa siya ng isang kahilingan. Flatter me, at isa sa alang-alang ko ito. Sa Duanmo Family Estate, ang mga bagay ay naging lubhang magulo dahil sa mga kamakailang kaganapan. Sila ay sumigaw, tapos na. Tapos na. Ang Sun Sect ay tiyak na mawawasak. Lahat ay nag-iisip ng malalim. Ang Spirit Beast na iyon ay hindi bababa sa Heavenly Mandate Realm. Ang mga tao ng Sun Sect ay hindi tatagal ng 30 segundo. Bukod pa rito, kalimutan ang tungkol sa Spirit Beast,
na sumisira sa Sun Sect, ay hindi papayagan si Dongcheng na habulin kami. Nang marinig ito, agad na sumagot ang isang tao, malamang. Pagkatapos ng lahat, hindi tayo naging magalang sa kanya kanina. Pagkatapos sabihin ito, tahimik nilang tiningnan ng tuyot na bangkay ni Do at Mukay sa lupa. Pagkatapos ay sumugod ang lahat upang yapakan ang bangkay, binubugbog ito at galit na nanunumpa. Lahat ng ito ay kasalanan mo na kailangan naming pasanin ang mga kahihinatnan. Pinatay mo kaming lahat. Sa pagkakita sa lahat na unti-unting nawalan ng kontrol. Isa sa kanila ang nagmamadaling nagpayo, kumalma. Kumalma. Batay sa kasalukuyang sitwasyon na si Dongcheng ay nasa Soul Division Realm, hindi lang alam kung anong uri ng pagkakataon ang mayroon siya upang makuha ang Spirit Beast, na iyon, kung maaari nating patayin si Dongcheng. Nang marinig ito, nagpatuloy ang isang tao sa ibaba, ang Spirit Beast, na iyon ay magiging walang master, tama ba? Siguro ay maaari pa itong maging atin. Sa puntong ito, ang taong iyon ay nag-isip ng sandali, pagkatapos ay ipinahayag ang kanyang haka-haka. Mula sa nakita natin sa mga labi ng Death Transmission Technique, kanina, tila hindi dinala ni Dongcheng ang Tiger Demon, sa Sun Sect. Marahil ay gusto niyang pumunta sa isang lugar upang gumamit ng isang teleportation array, o summoning talisman, upang tawagin ang Tiger Demon. Si Dongcheng ay walang kamalayan na ang bawat kilos niya ay binabantayan. Siya ay lumilipad pa rin sa paligid sa kanyang espada, ngumingiti at nagpapahayag na ang pagkakataon ay dumating na. Masayang sumigaw si Dongcheng na ang pagiging makontrol ang sword flight, masisiyahan sa tanawin, at protektahan ang aking maliit na kapatid, ang mundong ito ay tunay na nakaka-exhilarate. Haha, sa sandaling ito, may biglang lumipad sa likod niya. Nagulat si Dongcheng, lumingon siya at naglabas ng isang sigaw. Agad pagkatapos, siya ay direktang sinaksak ng isang talam na walang oras upang umiwas. Ang galaw ay napakabilis na hindi ito makita ng malinaw. Ang kanyang katawan ay hindi na makapaglaban, si Dongcheng ay agad na nahulog mula sa kanyang espada, bumulusok sa lupa. Samantala, sa kalapit na mga damo, isang figure ang lumitaw, tahimik na nagmamasid. Sa sandaling nahulog si Dongcheng, ilang disipulo ng pamilya ng Duanmo, ang agad na tumakbo, naghihiyawan. Excellent! Ang dakilang master, ay tunay na henyo. Ang dakilang master, na iyon ay ang taong tumama lang. Pagkatapos matapos, ngumiti siya at nagkomento na ang family heirloom blood transformation blade, na nakatuon sa pamilya ng Duanuo, ay higit pa sa sapat upang harapin ang isang little brat, na tulad mo. Pagkatapos ay agad siyang sumigaw, patay na si Dongcheng. Hindi tayo dapat manatili dito ng matagal. Mabilis na inayos muli ang pamilya ng Duanmo, at tahimik na nagmasid sa mga pagbabago. Sa parehong oras, sa system space, hindi pa rin naintindihan ni Dongcheng kung bakit siya namatay. Nagtaka siya kung bakit siya namatay. Ang system screen, ay mabilis na sumagot sa kanya, sinusuri ang sanhi ng kamatayan ng host. Pinatay ng isang spiritual embryo realm expert. 2, ang paraan ng mamamatay tao ay hindi magagamit. Mangyaring maghintay ng sandali. Ang system, ay nagbigay din ng isang abiso. Ang cultivation level, ng host, ay tumaas sa spiritual embryo realm. Ika-4 na yugto. Ang host, ay nakatanggap ng isang divine grade spiritual embryo. Epektibo sa pagsugpo sa lahat ng divine grade spiritual embryos sa realm. Ang host, ay naintindihan ng water cold heart technique. Ika-7 antas. Ang host, ay naintindihan ng spiritual embryo transformation. Ika-5 antas. Ang host, ay naintindihan ng underworld wind flame. Ika-7 antas. Ang host, ay nabuhay muli. Sa pagbabasa nito, masayang sumigaw si Dongcheng, hindi na kailangang tumawag ng patch, pa. Sa wakas ay nagpakita na ng ilang pagkatao ang system. Pagkatapos ng resurrection, matindi na idineklara ni Dongcheng, sinuang ng ahas na umatake sa 69 na taong gulang na kasamahan na ito ng walang martial virtue, ngunit wala nang natitira. Isang walang laman na espasyo lamang ang sumagot sa kanya na may tunog lamang ng humihiyaw na hangin.
Sa pagtingin sa eksena sa harap niya, ang mukha ni Dong Cheng ay baluktot habang nagtatanong siya kung nasaan ang lahat. Dapat ay nag-iwan kayo ng ilang tao para sa akin upang mag-farm ng experience. Nagtaka si Dong Cheng nang iritado kung sino iyon. Pinatay mo ako at hindi ka man lang nagpakita, hindi mo man lang ako hinayaang saksakin ka ng 2 beses upang ipakita ang aking pasasalamat. Sa pagsasabi nito, tumalon siya sa kanyang espada, sinasabi habang siya ay nagpunta, mayroon pa akong 2 resurrection chances, pa rin. Hindi ito nakakaapekto sa aking mga plano. Sa oras na ito, sa Duanmu Family Estate, ang taong pumatay lang kay Dong Cheng ay nakatayo ng marilag sa gitna ng mga hiyawan ng lahat. Sa pagtingin sa kanya, ang lahat ay masayang nagbati at nagpuri. Congratulations! Sa matagumpay na pagbabalik ng pinuno ng pamilya, inalis ang malaking banta sa Shangan, mula sa Flying Cloud Prefecture. Ang pamilya ng Duanmo ay lubos na nasiyahan sa mga hiyawan na ito. Kinuha niya ang talam na nakamit lang ang Merito at sinabi, pumunta kayo ng mabilis at mag-alay sa Blood Transformation Blade. Kung alam ko lang na ganoon kaina si Dong Cheng, hindi ko na sana kailangan pang gamitin ang Blood Transformation Blade. Haha, nang marinig ito, may tumayo at idinagdag na may ngiti, tila nga na ang lakas ni Dong Cheng ay hindi karapat-dapat banggitin. Umasa lang siya sa tulong ng Tiger Demon na iyon. Ang pamilya ay sumang-ayon sa pananaw na ito, tumango at sumagot, bago ko siya patayin, sinuri ko na ang kanyang divine sense. Wala siyang iba kundi isang Soul Division Realm Trash. Sa pagsasabi nito, pumunta siya sa upuan ng pinuno ng pamilya at umupo ng malakas, nagtatanong, bigyan niyo ako ng update. Ano ang sitwasyon sa Flying Immortal Sect? Doon pa ba ang Tiger Demon? Sa sandaling natapos siyang magsalita, isang disipulo ang sumugod na sumisigaw, report. Ang pinuno ng pamilya ng Duanmo ay sumimangot sa kanyang hitsura at pinaalalahanan, bakit ka ganoon ka flustered? Nawala ang lahat ng pagpipigil sa sarili, ang disipulo ay hindi nagbigay pansin sa isyong ito. Nagmamadali siyang sumigaw, hindi maganda, pinuno ng pamilya, na si Dong Cheng, hindi pa siya patay. Sa pagkakataong ito ay turno ng pinuno ng pamilya na magulat at mamatla. Ibinaling niya ang kanyang mga mata, ang kanyang bibig ay nakanganga, agad na tumatanggi, anong walang kwentang sinasabi mo? Personal kong pinatay siya gamit ang Blood Transformation Blade. Mabilis na ginamit ng disipulo ang shape-shifting image technique upang ipakita ang kasalukuyang larawan ni Junkan, na nag-aangkin, ipinapakita ng intelligence, na si Dong Cheng ay kasalukuyang lumilipad patungo sa Erdson Sect. Ang pinuno ng pamilya ng Duanmo ay labis na nagulat sa puntong ito. Hindi niya naintindihan kung ano ang nangyari, naguguluhan lamang at nagtanong sa kanyang sarili, paano ito posible? Malinaw na nakita ko siyang mamatay. Alam ba niya ang ilang lihim na teknik tulad ng sealing breath at counseling spirit? Ang mga disipulo sa likod niya ay nagsimula ring bal-isang magtanong, pinuno ng pamilya, ano ang dapat nating gawin ngayon? Nang marinig ang tanong, nabawi niya ang kanyang pagkontrol at sumagot, ito ay ang aking kawalang ingat. Kung hindi sapat ang isang pagpatay, papatayin ko siya muli. Tingnan natin kung gaano karaming buhay ang mayroon siya. Ang pahayag na ito ay medyo nagpanatag sa mga disipulo. Pinaalalahanan pa nila ang pinuno ng pamilya na dalhin ang Blood Transformation Blade. Ngunit sa kabila ng pagdinig sa paalala na ito, ang pinuno ng pamilya ng Duanmo ay nagpakita ng kaunting pag-aalipusta para sa kanyang kaaway. Sinabi niya, ang isang Soul Division Realm Trash ay hindi nangangailangan ng Blood Transformation Blade. Direkta ko siyang dudurugin. Pagkatapos sabihin ito, mabilis siyang tumalon sa kanyang espada upang pumunta at pumatay. Sa ibang lugar, si Dong Cheng ay naglalakbay pa rin ng walang ginagawa sa paligid, masayang humuhuni ng isang awit. Hindi pa rin siya alam na siya ay lihim na sinusundan. Hindi hanggang sa isang malakas na ihip ng hangin ang lumipad at isang boses ng lalaki ang sumigaw, Underworld Wind Flame Sword, na si Dong Cheng ay lumingon upang tingnan siya, nag-iisip ng nalilito. Saan nagmula ang double sickness na ito?
Sa sandaling nagkita sila, tinawag niya ang pangalan ng teknik. Ang pinuno ng pamilya ay direktang sumugod pasulong gamit ang kanyang talam, sumisigaw, "Mamatay ka!" Pagkatapos ay tinarget niya ng diretso si Dong Chenjen at sinaksak. Sa pagkakita sa talam na lumalapit ng mas malapit, hindi siya nagpanik. Si Dong Cheng ay may kasanayang hinugot ang kanyang espada at hinarang ang strike ng pinuno ng pamilya. Ang dalawang espada ay nagbanggaan na may matinis na tunog. Sa pagtingin sa taong nakaharap sa kanya, kalmadong itinaas ni Dong Cheng ang kanyang gitnang daliri at nagtanong kung ang pag-atake habang sumisigaw ng slogans ay katangahan. Ang pamilya ng Guanuo ay ngayon lang napagtanto ang kanyang pagkakamali. Sumimangot siya at sinumpa, "Damn it, hindi ko na napigilan pa." Si Dong Cheng ngayon ay naging lubhang malungkot. Naglabas siya ng isang nakakatakot na tawa, niloloko na halata na ang iba ay nagpanggap ng sobra-sobra, na bumubuo ng isang conditioned reflex. Inutusan niya na matuto ng kaunti at panuulin siyang magpakita. Sa sandaling natapos siyang magsalita, si Dong Cheng ay direktang iwinagayway ang kanyang espada sa harap, sumisigaw ng pangalan ng teknik na Underworld Wind Flame. Sword. Ito ay nagdulot sa kanyang espada sa kanyang buong katawan na biglang lumiwanag. Pagkatapos ay walang ibang salita, iwinagayway niya ang kanyang kamay at naghatid ng isang strike. Agad-agad, matatalim na shards ang lumabas, tumusok ng diretso sa pinuno ng pamilya ng Guanmo, na nagdulot sa kanya na sumigaw sa sakit. Wow! Ang galaw na ito ni Dong Chenjens ay lubos na nalito sa mga disipulo ng pamilya ng Guanuo, na nagmamasid mula sa kanilang sekta. Nagtanong sila sa isa't isa sa gulat kung paano alam ng taong iyon ang secret technique ng pamilya ng Guanmo. Bukod pa rito, nilinang niya ito sa ikawalong antas, pareho sa kanilang pinuno ng pamilya. Sa sandaling natapos silang magsalita, may naghinala kung mayroong isang insider sa mga upper echelons. Ang mga nasa paligid na nakarinig ay nagsimula ring maghinala at nagtanong kung sino ito. Ang pinuno ng pamilya ng Duenmo, pagkatapos tiisin ang strike ni Zhong Chengs ay pinatatag ang kanyang sarili. Iwinagayway niya ang kanyang espada upang basagin ang layer ng yelo na nakapaligid sa kanya. Pagkatapos ay galit na kinagat ang kanyang mga ngipin at hiniling kung sino talaga si Zhong Cheng, paano niya lihim na nalaman ang mga kasanayan ng pamilya ng Guanuo. Pagkatapos ay galit siyang iwinagayway ang kanyang espada at nagtanong kung sino ang kanyang insider, gaano katagal silang nakalusot sa kanyang pamilya ng Guanmo. Nahaharap sa kanyang mga tanong, kalmadong ngumiti si Zhongqing at sumagot na hindi siya ganoong walang hiya. Malinaw, ang pamilya ng Guanuo, ang lihim na natuto mula sa kanyang Flying Immortal sect. Gayunpaman, nang ahas silang tanungin siya, tila ang mga ninuno ng pamilya ng Guanmo, ay nagpasa ng walang pangangailangan para sa mukha. Agad na nagalit ang pinuno ng pamilya ng Guanuo sa pahayag na ito. Bigla siyang tumayo at sumigaw na si Zhongkeng ay nang ahas na insultuhan ang kanyang mga ninuno kaya papatayin niya siya. Pagkatapos ay nag-chant siya ng isang spell at lumikha ng isang string ng spiritual threads. Agad-agad, isang spiritual embryo ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Pagkatapos makumplito ito, nagsalita siya muli, inakusahan si Dong Cheng, na lihim na natuto ng mga techniques ng kanyang pamilya, kung lihim din ba siyang natuto tungkol sa spiritual embryos. Ang eksena na ito ay lubos na nasabik sa mga inner disciples. Tumawa sila at inangkin na ang spiritual embryo ng dakilang master ay lumitaw. Wala pang maraming tao sa Kingland Prefecture na may mystic grade spiritual embryo. Kung si Junkan ay maaari ding magpakita ng isang mystic grade spiritual embryo, kakain sila ng haha. Hindi gaanong nagsalita si Zhong Cheng. Direktang iwinagayway niya ang kanyang kamay upang lumikha ng isang labis na nakakatakot na spiritual vortex. Habang ginagawa niya ito, sinabi niya na hindi nila ito naintindihan ng maigi. Sakto na ang matandang Yuto ay makakatulong sa kanya na, I appraise, ito ng kaunti. Sa sandaling natapos siyang magsalita, kumpleto na ang spiritual embryo ni Dong Chenjengs. Mukha itong isang makinang na Fairy Lotus,
Ang lakas nito ay mas malakas lamang at ganap na hindi mas mahina. Ang pinuno ng pamilya ng Dunmo ay nagulat din sa spiritual embryo na ito hanggang sa punto ng nakanganga. Sumimangot siya at sumigaw sa kawalang paniwala na ito ay isang divine-grade spiritual embryo. Hindi lamang siya nagpakita ng isang nagulat na ekspresyon, ngunit lahat ng mga disipulo ng pamilya ng Dunmo, na nakakita ng eksena na ito ay hindi mapigilan na ibuka ang kanilang mga bibig ng malaki. Sumigaw sila sa kawalang paniwala na ito ay ganap na tumugma sa paglalarawan ng divine-grade spiritual embryos sa mga libro. Paano ito posible? Divine-grade spiritual embryo, hindi ba ito ay isang alamat lamang? Mayroon bang divine-grade spiritual embryos sa mundong ito? Si Dongcheng ngayon ay ganap na nagalit. Ang kanyang matatalim na mata ay nakatitig sa taong nasa harap niya, tahimik, na nagsasaad na hahayaan niya itong maramdaman kung ano ang absolute suppressing power. Ang pinuno ng pamilya ng Duamo ay tila nasa matinding sakit. Hinawakan niya ang kanyang ulo, ang kanyang buong katawan ay nanginginig ng marahas, naglalabas ng mga matinding sigaw. Ang kanyang spiritual embryo ay hindi rin makatiis at direktang nawasak. Sa parehong oras, sa pamilya ng Duanmo, ang spirit tablet, na may pangalang Duanmu Huang, ay nabasag din, na nagpapahiwatig na ang pinuno ng pamilya ng Duanuo, ay hindi nabuhay. Sa pagtingin sa bangkay sa lupa, unti-unting lumalamig, hindi mapigilan ni Dongcheng na magtanong na may pahiwatig ng pag-aalipusta kung iyon lang ba. Pagkatapos, mabilis niyang kinolekta ang mga kayamanan mula sa katawan ni Duanmu Hangs. Pagkatapos ng isang sandali, ang system ay naglabas ng isang statistical notification sa kanyang host. Isang malaking square round table, isang ice-forged sword, isang set ng bear fur armor, 500 high-grade spirit stones, 350 demon nourishing pills. Mag-scroll pababa upang makita ang higit pa. Pagkatapos basahin ito, sinabi ni Dongcheng na ang ani ay hindi sapat at kailangan niyang wasakin ang mas maraming sekta. Siyempre, ang killing scene, kanina ay nasaksihan ng mga disipulo ng pamilya ng Duanmo. Bagaman nakita nila ang lahat sa kanilang sariling mga mata, hindi pa rin sila makapaniwala at nag-utol na patay na ang pinuno ng pamilya. Habang sinasabi nila ito, ang mga taong iyon ay nagpanik muli. Hinahawakan ang kanilang mga ulo at sumigaw kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Ano ang dapat nilang gawin? Na si Junkan ay tiyak na aatake dito. Dapat ba silang tumakas muna? Habang sila ay nanginginig pa sa pag-aalala, bigla, may tumayo upang tiyakin sa kanila na kumalma. Kumalma, kumalma.